Maligayang pagdating sa ating pagsisiyasat. Ang hawak natin ngayon ay transcript ng isang press conference ni Pangulong Marcos. Oo. At ang 4 misyon giờ 10 phút ngày natin, 5 tháng 11 himayin theo yung giờ mga địa phương, susing bão issue na Kanmegi tinalakay đã niya. đổ bộ Mula lần thứ 7 gobyerno vào đảo hanggang Batas, sa mga, Tây Tây, tỉnh Palawan, personal na Philippines. atake? Cơn bão Tama, đã para chậm mas lại, di chuyển maintindihan về, mo số kung người ano thương ba vong talaga tăng yung vọt, phần takbo ng lớn do lũ politika lụt diện ngayon. rộng, khiến nhiều người Sige, mắc kẹt simulan trên na mái natin nhà. busisiin Nhiều ô to. tô chìm trong lũ hôm 4 Itong tháng press 11 conference na và to, toàn bộ parang các số bintana khác eh. thiệt mạng Isang do bị các bintana mảnh sa vỡ mga vang trúng. hamon na kinakaharap Ông ng Dep Tumulak, administrasyon quan ngayon. chức hội đồng thành phố Ah, Cebu, okay. thủ phủ tỉnh Titingnan cùng natin tên cho hindi biết, lang yung mga mưa to sinabi, do ảnh hưởng từ pati bão na rin yung Kanmegi mga parang, bắt đầu trút xuống thành hindi phố niya từ sinabi. rạng sáng Yung mga và kéo dài trong khoảng nasa 4 tiếng, pagitan ng mga khiến ít nhất salita, một nửa di ba? khu vực Oo, bị yung ngập lụt. subtext. Yun. Ông Tumulak Kung nói ano ang vào ibig thời điểm sabihin ng cơn mga bão to sa càn mas quét mạnh nhất, malawak na chúng tôi konteksto. phải đề nghị đội cứu Sige, hộ ở simulan yên natin trong các dun trung tâm sa, thương mại sa để đảm umpisa. bảo an toàn. Binuksan Sau khi niya gió yung nhẹ press hơn, con chúng sa tôi lập tức isang điều động họ tới những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất. Các khu Sabi Talamban, niya, Bakayan "The và sunlight Basak is the Pado best là những nơi bị ngập lụt nghiêm trọng. Có những nơi giới chức cho rằng sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng cũng chịu cảnh ngập lụt. Khu Busay ở trên cao còn ghi nhận tình trạng lở đất. Ông Tumulak cho biết thêm, nguồn cung cấp nước của thành phố vẫn ổn định, nhưng tình trạng mất điện đã xảy ra trên toàn Cebu. Ông nói rằng việc cắt điện lúc rạng sáng khi bão Kanmegi hoành hành là để đảm bảo an toàn cho người dân. Quân đội cho hay một chiếc trực thăng Huey đã rơi xuống Agusan del Sur trên đảo Mi. May problema talaga. So, ang solusyon na inihahain niya, teknolohiya at bukas na impormasyon. At hindi lang basta portal ha, talagang high-tech ang dating. Oo, tiniyak niya na gagamit sila ng Artificial Intelligence o AI AI, grabe. para raw masigurong hindi napapalitan o nadadaya yung data. Sabi pa niya, pwedeng i-program yung AI na i-check yung data every second. Wow! Bukod ba dyan, kinumpirma niyang tumulong yung Philippine Aerospace o PADS sa pamamagitan ng satellite imaging. Ayun, para ma-monitor yung mga proyekto. Oo, mula simula hanggang matapos. Dito yung interesting eh. Yung pagsandal sa teknolohiya bilang pananggalang sa korupsyon. Parang ito na yung sagot. Oh, yun yung mensahe. Ang satellite imaging at AI, walang duda, makapangyarihing tools yan. Pero, di ba, nagtataas din to ng isang mahalagang tanong. Ano yon? Yung teknolohiya ba, sapat na para pigilan yung human factor? Ah, yung mga posibleng sabuatan. Yun. Yung mga nangyayari sa labas ng digital system. Sa mga meetings, sa mga usapan sa telepono. Sakto. Dahil nang tanungin siya kung isasama ba sa portal yung pre-qualification stage. Yung unang salaan. Oo, yung bago pang bidding. Ang sagot niya, hindi. Ah, hindi raw. Ang dahilan daw, nangyayari lang to sa isang opisina, sa isang komperensya. So parang hindi raw useful panoorin. Pero sabi niya, lalabas at lalabas din naman daw sa bidding kung may anomalya. Dito nagiging komplikado. Kasi yung pre-qualification, isa yan sa mga pinaka-critical na yugto. Talaga? Bakit? Dito pwedeng mangyari yung sabotan. Yung pag-aareglo kung sino lang ba yung pwedeng sumali sa bidding. So yung pag-amen na hindi to sakop ng portal, malaking bagay yon. Oo nga, ano? At yung suhestyon na kumuha ng private third-party inspector, maganda yon. Pero gaya ng tanong ng Pangulo. Who will pay for it? Eksakto. At papabagalin ba nito yung proseso? So ipinapakita nito na yung transparency hindi lang tungkol sa paglalabas ng datos eh. Hindi lang sa dulo. Hindi lang. Tungkol to sa buong istruktura ng proseso mismo, mula umpisa. Okay. So malinaw yon. Ngayon, lumipat tayo sa isa bang malaking issue. Paggalaw sa gabinete. Yung mga pagbibitiw. Oo. Kasi tinanong siya tungkol sa pagbibitiw ni Executive Secretary Bersamin at ni Secretary Pangandaman. Dito nagiging medyo magulo. Panong magulo? Kasi yung sinabi ng Malacanang, voluntarily filed his resignation daw si E.S. Bersamin. Pero lumabas na sinabi raw mismo ni Bersamin na he was asked to resign. Magkaibang yung kwento. Oo, di ba? Ito ay isang classic na halimbawa ng political messaging. Yung salitang voluntary, anong yan? Nagpapahiwatig na maayos ang pag-alis, walang gulo. Para good vibes lang. Oo, para good vibes. Samantalang yung asked to resign, nagpapahiwatig yan ng problema, may hindi pagkakasundo. So anong sagot ng Pangulo dun sa dalawang magkaibang version? Ayun, dinenay ba niya? Hindi. Ang sabi niya, we decided to keep it between ourselves. There is no bad blood.
Okay. So sinara na niya. Ayaw niyang pag-usapan. Ganun ang dating. Tapos, para naman kay Secretary Pangandaman ang paliwanag dahil daw her name was dragged into the whole thing. Oo, naaalala ko yan. Yung pag-alis daw niya sa gobyerno ay para masigurong hindi siya mapaghihinalaang ini-influensyahan ng anumang investigasyon. So, ang nakikita natin dito ay damage control? Paano mo nasabi? Yung sagot tungkol kay Bersamen para isara na yung issue, di ba? Tapos yung paliwanag naman tungkol kay Pangandaman para ipakita na seryoso yung administrasyon sa pagpapanatili ng integridad. Okay. So parang strategic yung mga sagot. Very strategic. Kung ikokonekta natin to sa mas malawak na larawan, pinapakita nito kung gaano kahalaga yung public perception. Yung tingin ng tao. Oo, bawat galaw, bawat salita, maingat na kinakalkula. Dito na tayo sa siguro pinaka-personal at pinaka-maingay na bahagi ng presscon. Ito na yun. Oo, diretsahang tinanong ang Pangulo tungkol sa akusasyon ng sarili niyang kapatid, si Senator Imee Marcos, Grabe, no? na gumagamit daw siya at ang first family ng droga. Bihira tayong makakita ng ganito kataas na antas ng hidwaan sa loob ng isang pamilyang pampolitika. At inilalabas pa sa publiko. Yun nga, karaniwan pinapanatili nilang privado yan. Ang unang sinabi ng Pangulo, ayaw niya raw na i-show our dirty linen in public. Pero kasunod nun, nagbigay siya ng isang malaman na pahayag. Anong sinabi niya? Sabi niya, for a while now, we've been very worried about my sister. At nilinaw niya na yung we daw ay tumutukoy sa mga kaibigan at pamilya nila. So hindi lang siya. Oo. At ang dahilan daw ng pag-aalala nila, ito, quote, "The lady that you see talking on TV is not my sister." Hindi siya yan. Wow. Ito raw ay opinyon din ng kanilang mga pinsan at kaibigan. Napaka-interesante ng diskarte niya rito. Bakit? Kasi hindi niya direktang sinagot yung akusasyon. Hindi niya sinabing hindi totoo yan. Oo nga no. Sa halip, ang ginawa niya, kinwestiyon niya yung estado ng pag-isip ng nag-aakusa. So parang nililihis niya yung usapan. Eksakto. Mula sa issue ng droga, ginawa niyang family drama at personal na problema. Ipinapakita nito yung lalim ng lamat. Hindi lang sa pamilya nila, kundi posibleng pati sa kanilang mga political alliance. Grabe! At nung tinanong kung nag-uusap pa ba sila, Anong sabi niya? ang sagot niya hindi na raw sila nagkakasama sa isang circle, maging sa politika o sa iba pang bagay. Ang lamig ng statement na yan. Oo, and siya. Ng kapangyarihan. So parang sinasabi niyang magkaiba na kami ng landas. Panghuli, hinarap naman ng Pangulo yung alegasyon mula sa isang dating party list representative, isang Zalico. Yung kumalat sa video online? Oo, yun. Sa video, sinabi raw ni Zalico na tumanggap ang Pangulo ng mahigit 50 billion pesos sa kickbacks. Isa na namang matinding akusasyon. At sa social media pa kumalat. Mas bilis, di ba? So, anong tugon ng Pangulo? Una, tinawag niya itong fake news. Expected na yon. Pero hindi siya tumigil doon. May kasunod. Nagbigay siya ng hamon. Hinamon niya? Oo, sabi niya kay Zalico, umuwi siya rito, harapin niya yung mga kaso niya. Okay. Tapos, kung meron siyang gustong sabihin, sabihin niya. Patunayan, ba't come home? Ba't ka nagtatago sa malayo? Hindi ako nagtatago eh. Malinaw na malinaw yung estratehiya niya rito. Napakaklaro. Anong nakikita mo? Inililipat niya yung bigat ng pagpatunay, yung burden of proof, sa nag-aakusa. Patunayan mo. Oo, pero higit pa ron, ginamit niyang simbolo yung konsepto ng lokasyon. Yung pagtatago sa malayo versus yung nandito ako. Parang yung nagtatago, duwag. Yung nandito, matapang. Eksakto. Yung pagtatago nagiging simbolo ng kawalan ng kredibilidad, habang yung pananatili niya sa bansa, ipinipinta niyang simbolo ng katapangan at katotohanan. So hindi na lang salita kontra salita. Hindi na. Ginawa niyang laban ng isang taong humarap sa issue laban sa isang taong nagtatago. Mabisang paraan yun para i-frame yung issue. So kung lalagumin natin lahat, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Mula sa transparency portal, sa cabinet shakeup, hanggang sa mga matinding personal at politikal na atake. Ano yung common thread, di ba? Oo, anong nag-uugnay sa lahat?
Para sa akin, ang lahat ng isyung yan magkakakonekta. Ang ugat ng lahat ay ang laban para sa kredibilidad at tiwala ng publiko. Yun talaga yung core, tiwala. Oo, bawat issue, korupsyon, away pamilya, fake news, lahat yan sumusubok sa pundasyon ng tiwalang yon. Kaya pala yung transparency portal, ang panimula niya, yun yung attempt na buin yung tiwala. Tama. At yung mga sumunod na issue, yun naman yung mga pag-atake para sirain ang tiwalang yon. Ang press conference na to, parang isang snapshot ng tuloy-tuloy na laban na yan. Huling hirit na lang para sa iyo, para sa mga nakikinig sa atin. Sa gitna ng lahat ng ito, mga bagong portal na high-tech, mga pagbibitiw na may iba't ibang kwento, at matinding akusasyon mula mismo sa pamilya. Ang gulo, no? Sobra. Ang tanong, ano para sa iyo ang tunay na sukatan ng tiwala sa isang gobyerno at sa isang lider?